ready na ba kayo mga kids? Opo, ate! Ate Macy, yung food poisoning po may konti na po akong idea. Pero yung empacho, ano po yun? Ano nga po ba yun, ate? Madali nga lang intindihin kapag ka naririnig natin yung salitang food poisoning o lason sa pagkain. Pero alam nyo bang maraming mga bagay na dapat nating maintindihan para makaiwas tayo doon? At nabalitaan nyo ba yung balita nung nakaraan tungkol sa food poisoning? Yun po ba yung estudyanteng na ospital dahil lang po sa pagkain ng napulot na candy? Oo, yun nga, Charlene. Ate Macy, napulot lang naman po nila yun, di ba? Kaya hindi talaga nila alam kung malinis ba yun o hindi. Tama ka, Bridget. Pero sigurado ba natin na malinis ang lahat ng kinakain natin? Hindi naman po lahat, ate. Kasi po minsan napapabayaan po namin yung pagkain po namin sa lamesa. At hindi rin po namin alam kung nadapuan na po yun ng mga insekto. Tama kayo dyan, mga kids. Ate, yung tungkol po sa empacho. Hindi ba pagka ganyang mga party, marami kayong gustong kainin? Opo! Kadalasan, lahat ng pagkain gusto nating tikman. At kadalasan, sasakit ang tiyan natin at bigla tayong may masamang nararamdaman. Nararanasan niyo ba yun? Ako po, ate. O sige, para mas maintindihan niyo yan, panoorin natin ito. Ano ang dyspepsia? Katamtaman o lubhang pananakit ng sikmura ng isang tao na dulot ng overeating o pagkain ng marami na kung minsan ay nauuwi sa pagsusuka. Ayon sa statistics, 20 to 49% o 2 hanggang 5 sa 10 tao ng populasyon ang may ganitong karamdaman at 8 hanggang 10% naman na may dyspepsia ang maaaring mauwi sa ulcer. Ano-ano ang mga sintomas ng dyspepsia? Abdominal pain, pananakit ng sikmura, heartburn, o paninikip ng dibdib, madaling mabusog o kadalasan ay di nakauubos ng pagkain, bloating, belching, pagdighay, pagkakaroon ng kabag. Ano-ano ang maaaring lunas ng dyspepsia? Kumain ng tama lang, iwasang humiga pagkatapos kumain, huwag manigarilyo. Hanggat maaari, iwasang uminom ng mga gamot lalo na kung walang prescription ng inyong doktor. Ano-ano ang mga sanhi nito? Mga gamot na iniinom, aspirin, heart medications, antibiotics, iron at potassium supplements, mga gamot sa insomnia, masisikip na damit o sinturon, alak, paninigarilyo, labis na timbang, pagiging acidic ng tiyan na dulot ng di tamang pagkain tulad ng matataba o masisebo, matatamis, soft drinks, maaasim na prutas at gulay, halimbawa kalamansi, siling labuyo at iba pa. Sinong propeta ang inihagis sa isang hukay at lumubog sa burak? Letter A, Propeta Daniel. Letter B, Propeta Isaias. Letter C, Propeta Jeremias. Alamin natin mamaya ang tamang kasagutan sa pagbabalik ng KNC Show. Tutok lang! Malinis ang pagkagawa, dinadapuan naman po ng mga insekto na nagdadala ng mga sakit.